Hello everyone! For today's video, magluluto po tayo ng kinamatisang suso. Before we start, pakita natin yung iba't ibang klase ng suso. Meron tayong susong bato. Ito, nakukuha nila sa mga bato. And next, meron tayong kohol. Mas maigi itong kainin pag tinanggal siya sa shell. Sunod, ito na yung ating native na suso. So kung mapapansin nyo, medyo malumot ito. At saka medyo rough. Hindi katulad ng susong bato na medyo makinis. So umpisahan na natin ang ating paglilinis. First, tanggalin natin yung kanyang kwitan. Isa-isa po nating tanggalin. Ingatan lang po na huwag tayong masugat. So dito natin ma-check yung ating patience. Kasi po, isa-isa yan, tatanggalan mo. Ginagawa natin ito kasi mas madali siyang kunin mula sa shell kapag sinipsip mo, kapag kainan na, or mas madaling lumabas yung kanyang laman kapag natanggal na yung kwitan niya. Pagkatapos ng prosesong ito, kailangan nating hugasang mabuti ang susong natanggalan ng puwet, lalong-lalo na yung mga lumot. Kailangan nating kaskasin habang hinuhugasan bago lutuin. Ito ang ating mga ingredients. So, meron tayong native na suso. So, malinis na po yan. Meron tayong kamatis, bawang, luya, and sibuyas. Then, kailangan natin ng sabaw, kalahating basong tubig, mantika, boneless na bagoong. So, umpisa na natin ang pagluluto. Una yung cooking oil. Painit po natin. And then, luya. Then, yung garlic, onion. Then, haluin lang natin para medyo maluto ng konti. Then, ilagay na natin ang ating kamatis. Hintayin natin medyo maging sauce ng konti. And then, isunod na natin ang ating native na suso. Then, mix lang natin para medyo kumapit ang lasa ng ating ingredients sa ating native na suso. Takpan natin at hintayin natin kumulo. So, ayan, kumulo na siya. So, ilagay na natin ang boneless na bagoong. Ang boneless bagoong is depende po kung gaano kaalat kayo magtimpla. Kasi kami usually, pag ganyan lang po kakonte, isang tasang suso is 2 sandok. Anihalo lang natin para maging balance ang kanyang lasa.
Then, lagyan na natin ng sabaw, kalahating baso ng tubig. Pan natin. Buksan natin ulit after mga 1 or 2 minutes. Dito, tinitignan lang namin yung kung ang talukap ng suso is humihiwalay na sa shell. That's the time na masasabi mong luto na yung suso. Madaling lutuin lang to. Actually, after kumulo nito is okay na po siya. So this time, tikman naman natin ang ating niluto. Okay, approved na siya. So, ayan po, ready to serve na ang ating kinamatisang suso. Ayan po, sana nag-enjoy kayo sa ating video at may natutunan kayo sa pagluluto ng ating kinamatisang suso. Marami pong salamat. God bless us all.